El Maestro Speaks. El Maestro Speaks. El Maestro Speaks Podcast. Alright. So good morning, and thank you so much. This is a one-time opportunity. Yung kinikwento ko po sa inyo kanina, na napapakinggan ko po kayo lagi sa radio. And then, it's parang panaginip lang na ngayon kaharap ko na. Naging katotohanan na. Talagang idol ko po kayo in terms of broadcasting. So, can you just share us kung ano po yung number one, ito yung gusto kong tanong. Anong sikreto ng pagiging despite your age, we still look young, you're still strong, still healthy, ano pang mga sikreto natin? Alam mo kapag ilayo mo sa akin ng mic, tatanda ako. Kasi itong pinasok kong trabahong ganito, ay passion ko na ito. Once na isang tao inalasin mo ng passion niya sa isang bagay, malungkot. Kulang ang kanyang pagkatao na yan. Sa akin minahal ko itong linyang ito. Sa pool pa nung tayo nasa high school pa High school? Linya ko na talaga. Oo. Kaya nga't nung tayo nasa Maynila, dalawa ang ating kinuhang kurso. Nariyan ang electrical engineering sa Mapua. Electrical engineering. At saka nag-enroll din ako sa Emil Cuyo ng journalism. Kasi mahal ko silang dalawa ang kaso, nagtagal ako sa radyo. Ang layo, no? Oo, layo Mula sa electrical, napunta sa radyo. Oo. Dahil nga tayo dati manunulat, nagsusulat ako sa Liwayway, sa Banawag, may mga nobilis na tayo dyan. Baka yung mga hindi pa nakakaalam, meron pa ba yun ngayon? Liwayway, Banawag, yung mga sikat na magazine. Meron pa, hanggang sa ngayon. Maski sa Bayang Dagat, meron din yan. At nataon na sa pagsusulat natin, may isang taga-radyo. Itong si Mr. Bin Biernes, yung nag-produce ng Anarisa. Matagal na producer yan ng mga television series. Like Analisa nga isa. Analisa, siya ang founder dyan sabi sa akin, baka gusto mong subukan ang magsulat sa radyo. Mayroon akong nakuha na susulatin, sabi niya, yung talambuhan ni Magsaysay. Anong year ito, sir? Mga before 60s, mga before 64. Mga 60s yan. Early 60s yan. Sige, kung kaya ko, di subukan natin. Sulatin natin yung talambuhan niya, pero bigyan mo ko ng idea kung paano mangyayari. Bigyan mo ko feed mo ako sa akin ng mga materials, tapos ako na bahala. Doon ako nagsimula. Sabi niya, matapos ang pagsusulat mo sa talambuhan ni Magsaysay, itadrama natin yan sa isang radio station sa Baguio City. Baguio City. Kaya napunta ako sa Baguio. Dito namin dinama yan. Yan. Oo. Pero as a writer pa kayo noon? As a writer. At saka natutunan akong mag-direct ng drama. At particular na rin ng drama. Oo. So, lahat na sa production, kaya ko na. Lahat. Magmula sa cast hanggang sa to direct and to produce. To direct and produce. Yung part na yun, anong radio station? Sa DCWX na. DCWX. So talagang you started sa DCWX. Kasi simulan lang DCWX, nandun na ako. So parang kayo na yung kami ang naunang mga empleyado ng pioneer employees. The first producer ng drama sa Baguio ay bali dalawang stasyon lang. DCWX at DCWT. Oo. Halos nagsabay yan. Nagpo-produce ng mga drama. Then, paano kayo pumunta from writing a drama, paano kayo naging isang broadcaster? Announcer. Yes, announcer. Dahil sa kung minsan, nagmi-miss-broadcast kami dahil sa kakulangan ng oras din sa pag-produce ng drama noon sa DCWX, nila-live na namin. Live? Live ng drama talaga. Nandun na lahat ng cast sa loob ng announcers booth. Bawal magkamali po. Ay, talagang bawal ang magkamali. Pag nagkamali ka, hindi pwedeng retake. Opo. Bawal ang magkamali.
ginawa namin yon sa isang serye ng isang nobela na sinulat ko rin. Eh may nakita ng manager na pwede ka palang maging anchor sabi sa akin. Potential ka para sa anchorage. Bakit di mo subukan? Isubukan niyo ako, sabi ko. Sinubukan namin na magprograma ako ng gabi ang binigay sa akin nung una eh. Gabi para alam mo sa gabi, maski kung ano-ano na lang dyan, okay lang. Hindi prime time. Hindi prime time. Hanggang sa natuklasan nila na pwede rin pa ako sa prime time sa umaga. Oo. Eh hanggang sa sabi sa akin eh, pwede ka ba magkomentaryo? Yan nga ang linya ko, kako. Commentary program. Yan ang first program ko noon sa DCWX, commentary program. Commentary program. Naalala niyo pa ba yung title sa mga? Pachimpo-chimpo ni Lolo Doro. Pachimpo-chimpo. Lahat ng mga timing sa buhay, tinichimpuhan noon. Yan ang format noon. Kaya pachimpo-chimpo ni Lolo Doro, kung bakit may Lolo Doro, sapagkat ako nagbinyag sa aking sarili. Oo nga po, bakit nga po pala Lolo yung... Hindi ko ginamit yung Jimmy Lozano Lolo Doro. Sapagkat nasa utak ko noon, bilang writer, bibihira ang bata na ang boses niya ay matanda na diretso na magkomentaryo. So, Lolo Doro ang ginamit ko dahil sa pinatanda ko yung boses ko. Lolo talaga. Lolong Lolo. Tapos may kausap siyang bata. Ako rin yun. So parang tawag nun? Parang, nagdo-double ka. Double role. Bali, tatlo kami. Ako na Lolo Doro, tapos si Jimmy Lozano, tapos si Francis yung bata. May bata pa. Tatlo ang pinortray ko. Sa isang wow. Eksena. So nagamit mo yung nagamit ko yung idea ko, yung talent ko doon sa drama. Sa broadcasting. Oo, kaya mas maganda pagka may karanasan ka na sa drama, na ipoportray mo lahat ng portrayal sa banat mo sa on program mo na. Oo. 1960s ba yan, sir? Mga 64. Nahawakan nyo yung program na yon until martial law ba? Hanggang sa diretso na yun eh. 64 up to natigil lang ako ng martial law. Ay, nung martial law, yun ang gusto kong isang ano yung parang, ano yung situation ng media outfits during the time of martial law? Para sa mga bata na hindi nakakaalam. Nung nag-martial law, ang istorya niyan eksena niyan pinatitigil na ako magprograma. Pinuntan ako ng mga Philippine Constabulary ng Camp Dangwa. Na itigil ko na daw ang programa ko. Sabi ko, for what? Wala naman silang dala-dala sa akin ng papilis. Bakit ko ititigil? Komentaryo yung programa Kasi yun, komentaryo. Komentaryo ako. Binabanatan ko, maski sino po pwede banatan, basta mali yung kanilang ginagawa. Hindi naman ako against the government. Kaya lang, analysis ang ginagawa natin sa programa. Tama. Sabi, basta tumigil ka, yun ang utos Ayoko, sabi ko, hindi po pwede. Pagkat baka alisin ako sa trabaho ko pag tumigil ako. In short, nagbalik naman sila, pinakita sa akin ng dokumento na martial law na. So na-stop ang operation namin, na-stop ang broadcast for almost 3 months. 3 months? 3 months. Tagal din. Wala, hindi kami pwede. Hanggang sa nagpapatugtog na lang kami ng musika within the compound lang. Within the compound, hindi siya na-i-air? Oo, hindi na-i-air. Yung transmitter naman patay. May nakabantay na sa amin ng mga constabulary. Kaya binantayan kami sapagkat yun nga, komentary nga yung program ko. So talagang... At laban sa gobyerno karamihan sa mga inuupakan ko noon. Tapang niya. Kaya nung nakabalik kami, sukat na. Naka-under na kami, sukat na. Ito yung patugtugin mo. Ito yung pwede mong sabihin. So may guidelines na sila kung ano yung pwede. Under martial law na bagong lipunan na tayo. Kasi sinunod namin. When it comes to yung parang yung general na as a person na nandun na parang eyewitness kumbaga sa situation na yun. Hindi naman sa parang iano ko yung political leanings ninyo pero yung base sa nakita ninyo, masama ba ang naidulot ng martial law or meron bang mabuti na naidulot ito?
ang magandang naidulot niyan discipline. Disiplina ang number one na naidulot niyan. Na kung ano ang panuntunan ng martial law noon para sa disiplina ng taong bayan, hindi mo pwedeng lagpasin. Hindi pwedeng suwayin. Disiplina ang number one diyan. Na kung ano ang tama na pamumuhay natin sa Pilipinas, doon ka tumuntong. Huwag kang lumabis. Huwag ka rin magkulang. Ang tama lang. At saka paggalang, respeto, naroroon. Yung sinasabi nila noon na yung takot, wala akong nakitang takot Hindi dapat katakutan ang martial law, declaration ng martial law Depende lang sa'yo. Kung meron kang ginagawang hindi maganda, matakot ka. Oo, tama po. Madidisiplinaan ka talaga. Arestado ka kaagad. Pero kung ikaw ay law-abiding, mas maganda yung mag-martial law nga dahil sa disiplinado lahat ang tao O yun. Kasi parang parang yun yung hinahanap ng tao, yung parang freedom to do whatever they want, regardless kung yan ay against the law or hindi. Parang yun yata yung... Ang sabi nila noon masyadong yung bang firm ang implementation ng martial law. Ako bilang broadcaster, hindi ko nakita yung firmness niyan kundi yung taong mabuso. May mga tao ng gobyerno na umabuso. Yan. Tama. Yan din ang hindi ko mabanata noon sapagkat martial law Yan nung natapos sa martial law, balik tayo ulit. It so happen na kinakastigo na ng gobyerno noon ang mga umabuso sa martial law. Kaya parang nasa side na kayo ng government. Yan na, oo. Doon sa time na naggagano yung talagang nagko-comment kayo, nagkikritik kayo ng mga tao, uso yung can I compare your style sa style ng mga Tulfo or kung kilala mo si Yabot, yung mga contemporaries natin, yung mga Yabot doon sa Manila yan. Yung mga tirador na bumabanat. Parang ganun. Parang ganun. Wala kayong na-receive or naka-receive kayo ng death threat, and how did you manage that one? Marami tayong death threat. Sa mga na-expose natin at nababanatang mga entity or individual, nakakatanggap tayo ng death threat. Katunayan nga, 2 beses ako binaril dito sa Baguio. One is in malapit ng Hayat noon. Motorsiklo ang gamit ko yun, pagdaan ko doon, kasi may threat na ako na sabi, huwag kang doon din Kung matapang ka, dumaan ka lang. Tama-tama doon madaan ko talaga. Kasi may interview na ako doon sa Janhay. Duman nga ako doon. Doon, tinira ko. So, happen na yun lang likuran ng motorsiklo na tamaan. Sinimplang ko yung pumunta ako sa Napolcom, dyan sa teacher's camp. Nagpatulong ako sa mga polis. Yung second time? Second time dito sa naglalakad lang ako sa may downtown. Malapit ang Sunshine. Tapos biglang may pumutik na lang. Tapos tumakbo. And then... Walang nahuli. Ay, ganun. Walang nahuli. Until now? Wow, for how long? Ewan ko lang kung nasaan na sila mga yan. May suspicion ako, yung mga natatamaan ko rin. Natatamaan ko na nababanatan ko sa programa. Kasi kung minsan pag ini-expose ko ang anomalyang isang ganito, ganyan, talagang papangalanan ko So parang lax pa ba yung laws noon? Kasi ngayon meron ng libel, cyber libel pa. Hindi gaano noon. Hindi pa gaano. Ngayon pwede na. Kasuhan ka na Yun ang yung sabi nila is yun ang shield ng mga corrupt officials. Kung hindi ka man ikangay tirahin, didimanda ka. Didimanda. Ganyan. Paano kayo nakasurvive ng mga ganun? So did you try to talagang you have to carry something? Nagpatulong tayo sa kapulisan. Nag-apply ako for sa permit to carry ng aking baril. Para may panabla. In case lang. Meron tayong armas. Kaya lang, nakakatakot nakamotorsiklo ka na Ang mahirap yan, binigyan pa ako ng bodyguard ng kapulisan noon. Nakaangkas sa motor ko. Ay. So, parang... ako naiirita.
Yung bang maski pupunta ka sa CR, Kasama siya. kasama siya. Tapos pabili pa ng pabili ng mga gusto niyong bilhin sa pagkain niya. Magaling pa manigarilyo. Pero ilang ka maghapon yan. Hanggang sinuli ko na. Tama na ka, wala naman siguro papatay sa akin, sir. Okay na sa akin. Parang, paano nyo when you started your broadcasting, talaga bang, kasi naririnig ko kayo nung bata ako, kaya tumatak yung mga balita sa akin nung bata ako, kasi grade 5, ganun lang. Mayroon kang bitaw na ng mga punchline na comedic habang binibigkas alam mo yung yung alam mo yung komentary ko, unique. Hindi naman siya magbubot ng sarili kong bangko. Marami mga straightforward na commentator. Pag sinabi mo straightforward, pagka binanatan isang issue, tatantarin yun hanggang sa banat na banat. Sa akin, iba. Yung approach ko ay comedy. Yun yung, kaya kahit bata. Kahit bata, ganun ba yun? Mga ganun na lang. Maski yung binabanata kong tao, nangingiti na lang Salip na magalit sa akin aaminin na lang yung tama yung sinabi ko. Is that natural ho ba sa inyo yun or talagang parang aral din yun? Na parang natural yata sa akin sapagkat comic akong tao yung mga sinusulat ko noon, maski sa banawag, comedy. Oo, kasi writer kayo, kaya yung makiling ako sa comedy. At saka doon sa mga drama na lang kamo, pag nagpo-portrait kami ng mga drama namin sa outside the studio, pag kami napunta sa pista, komedyante ako ang labas ko diyan. Bida na komedyante. Kaya pala. Mas mahal ko yun kasi madali kang sa programa na lang, madali kang madali kang mapapamahal sa taong bayan. Kung may komik ka na konti doon sa programa mo. Hindi naglalal, hindi stagnant ba dire-diretso na pangit. Very dynamic ko yung isang hindi ko makakalimutan yung tungkol sa Puyo-Puy na sinabi mo nun. Deta Puyo-Puy nga deta, dati kasla ka paypayapayan da ka no lumabas ka. Natawa lang ako. Narinig ko sa inyo. Sumsumgar ka na magnaka dito ka banda. Malagip mo yan pasamak. Opo. Puyo-Puy Yun yung parang tumatak sa akin na madali ako makapag-construct ba yung bang, kasi writer tayo at komedyante tayo. Most na mga nobela ko, comedy. Maski doon sa banawag, comedy rin mas mabilis akong mag-isip kapag ganyan. Practical yung lang. Talagang may twist siya na patawa. Nakasabayan nyo yung mga batikang radyo, drama artist na sina Bianong, yung mga ganun. Ay, nauna akong malayo. Malayong nauna ako sapagkat ako nga nag-produce Wala pang drama dito sa DSWX noon. Ako nang nauna na naging producer. Kasama si Ben Biernes. At nangalap na ako ng mga talents. Nag-plug ako sa programa na kailangan namin mga ganitong talents. Kami na rin na mag-i-interview, mag-i-evaluate sa kanilang galing, at kung para saan silang drama. Nasubukan nyo din yung naging field reporter at the same time sa Oo, angkor na ako noon, pero nag-field reporter din ako. Kapag hindi ako naka-angkor, ibang angkor at may coverage kami, nag-field reporter ako. Ano yung parang nakita nyo na difference ng media noon compared to ngayon? Na parang na-observe ninyo na difference in terms of yung parang information gathering and yung sa dissemination ng information, ano yung parang nakita nyo na difference? Parehas pa rin sa kasalukuyan. Depende na lang sa news gatherer o yung tao na involved. Depende sa patrol. At depende rin sa lining ng isang network kung anong klase ba ang presentation ng kanilang format ng programa. Kung ang kagaya ng Bumbu Radio, to mention, ang lining niya ni Banat. Opo. Yan. Walang sila music. kilala. Banat talaga. Kung Banat. Opo. At saka kung nasaan ang issue, kinakailangan na mag-imbestiga ka ng gusto. Para pagbigay mo ng report, buo. Walang complaints na may papile.
Sa tingin niyo ho ba, yung radio or yung style na to, yung radio stations ng ito, it will last pa kaya or talagang lalamunin na kaya ito ng social media? Or, ng internet? Ang masasabi ko dyan mag-scam ka sa social media. Oh. May mga nagpo-programa, comedy rin Karamihan sa kanila comic ang presentation. Yeah. Kaya sa tingin ko, hindi magiging straight ang social media sa mga networks like radio, broadcast, depende sa program. Depende sa program. Now, kung alam mo yung mga nasa social media it might be na nakakuha rin silang ideas doon sa mga anchors na napapanood nila. O nakikita nila, napapakinggan nila. So, pwedeng mag-vice versa yan. O kaya magsabay silang dalawa. Depende dun sa anchor. Kasi may mga anchor na po pwede sa social media, pwede rin yung hindi po pwede dun sa anchor din sa broadcast. Yung tanong ko nung kay Kapwasig, paano kumikita ang isang media man? Hirap yan. Alam mo, ang kita ng isang media man, depende sa programa mo. Kapag malakas ang programa mo at ang rating mo mataas, pwede kang ibinta ng istasyon. So ikaw na yung face of marketing. Ang kikita, ang network. Yung istasyon ang kikita, hindi ikaw. Kasi sahuran ka lang Kaya ang pinakamaganda, itong ginagawa namin Tatang Idong, na naisipan namin, yung block time. Block time, opo. Lahat ng papasok na ads sa inyo. Bayaran mo lang ang istasyon doon sa block time mo. Ng unang oras. Lahat ng papasok yan. Kaya ang kita dyan, kung block timer ka. Ngayon, kung hindi ka naman block timer, sahuran ka lang, ang kita ng mga, ito ibubulgar ko ng gawin ng mga broadcaster, hindi po sa nila lahat. Hindi sa nila lahat. Yung bang sila ay bumubuntot-buntot sa mga politicians. Yan. Yan. Para may pangkape. So pinapabango nila yung politicians. Mag-i-interview ka, ganyan. Pagkatapos in return, bibigyan ka ng pangkape mo. Maganda lang mga pero konti lang yan. Ayan. Konti lang yan. Meron din yung hindi po buntot-buntot, kundi talagang gusto magkapera. Kung angkor ka, babanatan mo yung isang yung hit and collect na tinatawag. Tirahin mo, tapos ipuntahan mo, para bubusalan ka na lang, para tumigil ka. Doon kumikita yung iba. Yan ang illegal na kita. Illegal na kita. Yun ang illegal na kita. Delikado yan. Baka pwede kang patayin. Yan. Tama po. Pwede kang patayin. Sa inyong talagang straightforward kayo. Talagang hindi ninyo, wala kayong sinubukan na... Maraming yung bang maglagay. Yun. Sigurado. Para busalan ka. Opo. Minsan hindi ko tinanggap ang busal na ganyan. Wala. Kung ano ang gusto kong gawin sa programa ko, yan ang masusunod. Maganda. Ngayon, kung mayroon kang ibibigay, saka natin mag-uusap dyan. Yan. Kung ibang na yan. Saka natin mag-uusap na yan. Sa labas na lang ng programa yan. Ganyan. Balik tayo sa pagiging writer mo. Narinig ko noon, dito rin sa programa nyo yung 2011 yata nung nag-uumpisa pa kayo, na nagsulat kayo ng kanta para kay Imelda Papin. Yung Katarungan. Tama. Katarungan, pumutok yan ang gusto, naging Platinum Award yan. Platinum. Yan kasi yung Katarungan na yan, buhay ko yan Buhay ko yan. Kasi galing ako sa mahirap. Na di ko malaman kung anong nangyari sa aming pamilya, bakit ako napunta sa kung kani-kanino. Hanggang sa ako naglayas. So parang kung saan-saan kayo dinala nung... Dahil sa ang gusto nung biological parents ko, papa-adapt daw ako. Papa-adapt. Kami lang ang ate ko sa ibang tao. Sinunod namin na nag-baylo. Nagpalit kami ng apelyido. Pagkatapos iba na ang trato sa amin yung nag-adapt sa amin.
gusto kong bumalik doon sa biological. Biological. Nung hindi naman subsob yan, nag-layers na lang ako. Nagpunta ako sa Manila. Namuhay ako mag-isa. Binuhay ako ang sarili ko. Ilang taon ho kayo nung nag-layers kayo? Yung pagsusulat ko ang bumuhay sa akin. Doon sa Banawag. So, ilang taon ho kayo nung nag-layers kayo? Na, ano? Ilang taon ba yung 13, 13, mga ganyan. Wow. 13, 14. And then, nung pumunta kayo ng Manila, talagang yung pagsusulat ninyo. Yun na, bumuhay sa akin hanggang sa nag-enroll na ako sa kolehiyo. So, nung nag-aaral ho kayo, self-supporting kayo, talaga yung nagpapaaral sa sarili ninyo. Wow. Kung mayroong mga may tutulong sa akin ng mga kapatid ko, bilang limos nila sa akin, kasi ako ang pangalawang panganay. Meron din silang pinapadala sa akin. Doon sa buhay niyo from that start until ano yung parang guiding force ninyo para hindi kayo sumuko or bumigay? Determinasyon lang ang sa akin yung bang ang goal ko kasi ito broadcasting Yan ang goal ko. Na sana maging good anchor ako pagdating ng panahon. Talagang nung bata pa kayo. Yun na talaga ang punteriya ko. At sana may makilala akong taga-radyo na kukuha sa akin. Yun na nga sa katauhan ni Mr. Ben Biernes, yung producer ng Analisa, na kinuha niya ako. At binigyan ng tsansa, kasi siya naging station manager ng DCWX noon, binigyan niya ako ng program. Yan. Talagang ano rin determination talaga. Determination. Determination. Hindi ako umurong talaga. Dahil sa hirap na dinanas ko sa Maynila ba naman, pag naranasan mo yan, yung halos, hindi na pupwede yung isang kahig, isang tuka. Hindi. Yung isang kahig mo, 3 tuka na ang gagawin mo para makaminus ka. Yung mga, may mga diskarte kayo, no? Kaya sa hirap na ganyan, na dinanas natin, yun na, naging malakas ang ating determinasyon, na mapaunlad ko ang aking linya, vision na yan. Yun na, nagtagumpay naman tayo. For 60 years. Talaga. Yeah. You just received a year ago or months ago, yung na-receive ninyo yung 60 years na, yung award ninyo for 60 years in broadcasting. Yeah. And then, so, ano pong year kayo nag-retire sa Bombo Radio? 2000? Parang mag-minus ka ngayon ng kwan. Mag-minus ka ng 12 years. 12 years, 2000... Kasi magto-12 years na kami ni Tatang Idong. Ay, so ibig kong sabihin, nung nag-retire kayo, or retire sa Bombo Radio, diretso na kayo dito. Hindi kayo nagpahinga ng kahit na 6 months. Hindi na kasi hinabol ko yung pagkakataon na mahagilap ko pa si Idong. Kasi natanggal siya doon Meron may issue po doon. Nang dahil doon, gusto kong sagipin ang pagkakataon. Halika na, ako. Ano ang ganda ng tandem ninyo ni paano nabuo yun? Yung relationship ninyo ni Tatang Edong. How did it start? Kasi noon doon sa kabilang estasyon, nung tayo ay area manager ng buong Luzon, sa Bombo Radio, pit ko na si Idong. Pit ko na yan. Pero hindi anchor. Magaling na reporter yan. Si Idong. Nung naisipan namin na magtandem kami dito sa programang ito, pwedeng mag-anchor ako tapos nasa field siya, ganyan, hanggang sa vice versa. Hanggang sa maisipan namin na magtandem na lang tayo sa programa. Dalawa na lang tayo. Ano yung personality niya na nakita niyo na parang nagustuhan niyo sa kanya? Kunyan, masigasig na reporter. Pag minisyon niya na kumuha ng balita, gagawin niya. Ano man ang mangyari. At mabilis. 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 Very important sa news gathering. Napakabilis. Ano yung parang yung what's your advice para sa mga tao or yung students na kumukuha na ngayon ng MASCOM or yung gustong maging bahagi ng daigdig ng media? Ano yung parang tips ninyo sa kanila? Hanga ako sa lahat ng mga gustong
pumasok sa broadcasting o sa media, hanga ako. Harinawa, papatuloy nyo yan. Huwag kayong umatras. Sapagkat alam nyo yung servisyo nyo sa bayan, hindi matatawaran yan. Kung talagang yan ang linya po ninyo, kayong mga estudyante, ang importante lang dyan love the work. Yeah. Mahalin nyo ang trabahong yan. At huwag yung hahaluan ng hindi maganda yung trabaho. Sikapin yung makakuha ng pangalan. Yeah. Kasi yan ang maging pundasyon ninyo Kapag empleyado ka lang, pagdating ng panahon at wala kang pangalan, pwede kang isasantabi lang ng isang management. Hindi ka marirecognize. Kung kaya nyo gawin din yung ginagawa namin Tatang Idong na magsusulo na kayo pagdating ng panahon, kinakailangan lang ng pundo at saka lakas ng program ninyo para makakuha kayo ng ads. Hindi papasukin ng advertiser ang programa nyo kung hindi kilala. Hindi kilala. Yeah. At saka kung hindi kilala ang inyong, hindi identified yung pangalan ninyo sa mga medyo may sinasabi. Oo. Sikapin ninyo na ipagpatuloy nyo ang serbisyo nyo. The more na ika nga'y naninilbihan po kayo sa bayan, mamaling kayo ng inyong mga listeners, uunlad ang inyong negosyo, uunlad ang inyong programa. Huwag lang na for the sake na matawag kayong anchor o kaya announcer pagdating ng panahon o DJ, kaya pinasok nyo yan, bayo matras na kayo. Hindi yan ang inyong linya. Parang may kilala akong gano'n na sir yung may sinabi sa akin. Alam mo, kapag narinig ko rin na sinabi sa iba, kapag media ka, mapupuntahan mo yung lugar na hindi mo pwedeng puntahan kapag ordinaryong tao ka lang. Tama. Parang iba yata yung kasi nga naman, motivation niya. yung kung yan talagang motivation niya at para sa trabaho at servisyo ng bayan, okay lang. Kaya lang kung yan ang motivation mo na para maging sikat ka, mapupunta mo kung saan-saan, may interview mo, maski sinong tao, maski presidente, may interview mo, ibang usapan yun. Kinakailangan na serbisyo muna sa bayan bago ang lahat. Oo. Sa time na kayo'y nandito sa Baguio na bilang isang broadcaster and you're one of the pillars of the medias here in Baguio, sino yung mga parang nakita nyo na noteworthy na mga broadcasters na nandito man ngayon or pumanaw na parang sila yung masasabi nating parang guide, kumbaga, parang heroes of the Baguio media, kumbaga. Marami sila, mga contemporaries natin, marami sila, kaya lang 99% wala na sila sa daigdig. Patay na sila. Patay sila na dahil sa trabaho. Oo. Pero bihira yun. Bihira. Marami rin yung nakasabayan natin nag-graduate na ayaw nang pumasok muli sa media. Siguro napagod na. Pero kung mahal mo itong trabahong ito, walang kapaguran nito Ito yung bakit nag-retire na kayo, bumalik pa agad kayo talagang, yung sabi nyo kanina. Pagkaalisin mo yung microphone sa akin, manghihina kayo. hihina na ako. So, pwede siguro. Passion mo na yan Passion mo na yan. Parang kasabay nyo rin sino yung Mr. Machoco, no? Ako nag-recruit niya sa kanya. Sino yun? Pangalan? Si Mr. Cariñoso. Dating si Juan Tenorio. Kinuha ko yan. Nakita ko sa palengke. Oo. Tapos halika, baka sakaling magiging talent ka namin ako. So nakita niyo sa palengke yung trabaho niya during the time? Nagtitinda yung... May tindahan sila dyan sa palengke. Mga dry goods gusto mo ba sa radyo ako? Sige. Sige. Actually nga, parang ginawa ko anak ko yan na nung ako'y nagpunta sa Hawaii, sabi ko, gayahin mo ang pagpuprograma ko, pati na yung pangalan ko, gaya mo, Mr. Cariñoso. Yung kayo ang nag-develop. Ako ang Mr. Cariñoso na original. Lahat ng kung paano dumiga, ganyan, bumanas programa, Mr. Cariñoso,
pinamana ko sa kanya nung ako'y aalis papuntang Hawaii. Ang kaso, parang may tampo yata siya. Pumunta sa ibang istasyon, Mr. Macho Kuno ang ginawa. Mr. Macho Kuno. Sa ni Mr. Cariñoso, Mr. Macho Mr. Kuno. Macho Kuno. Hanggang sa bumalik ako, nagpuruntalan pa kami. Kung anong oras siya, oras din Ayun, Kaya hindi ako umalis, na bumalik sa Hawaii noon. Kasi, baka tatulunin kami nung mismong anak ko kako. Kaya nagpuruntalan kami dalawa. Ayun. Siguro parang as a teacher, parang yun ang pinakamalaking accomplishment, yung yung sasabayan ka ng mentor mo, yun. Kaya lang sa mga surveys, talo siya. Kasi ang bumanat na, original na yung kalaban mo. Yun nga. Kaya ang nangyari yan sa tagal ng panahon, noon na siya nag-asawa, ako ninong niya, at nung nagkaanak, anak ko pa rin ang binyan ko. Yan, especially speaking of marriage days or marriage life, paano naman yung love story niyo, sir? Yan. So, malungkot ang love story natin nang dahil diyan sa engrossment ko diyan sa na-engross na ako sa broadcast. Hiniwalayan ako ng asawa ko na una. I see. Ayun, kasi talagang wala din ako makakawin ng bahay kasi. Yung oras talaga kinakain ng broadcast. Pagkatapos ng programa, magsusulat na ako ng drama. Sa portrayal, kasama pa ako sa casting ng drama. Wala na akong panahon na doon ako nakatira na sa istasyon. Sa istasyon ka na nakatira? Oo, binabantay mo pa sa officer, babantay mo ang operation. Kaya wala ka ng oras sa galit siguro nung nauna, anak ng general pa naman. Anak ni General Treños. May anak kaming isa doon. Babae. Tapos naghiwalay kami. Meron na siyang asawang bago. Kasi hindi kami kasal. Hindi kayo kasal. Pagkatapos, nung wala na yun, naging woman hater ko Ayaw ko na. Ayan. Parang nasaktan kayo ng Nasaktan ako. Ayaw ko na. Hanggang sa, yun nga, punta na ako sa abroad ako kasi nandun naman na yung amain ko. Nakapunta ako sa abroad. Sa tulong din ng Bombo Radio. Hindi pa Bombo Radio yan, DCWX. Yung manager niya noon, sabi niya, sige, pagdating mo doon, mag-report ka sa programa natin dito. Mga ganyan ang sistema. Parang ako ang branch niya doon. Branch niya sa overseas. Sa abroad. Ang galing parang programa ko doon, pero air dito sa Pilipinas. At saka yung mga drama namin na pinuproduce ko dito noon, in-air ko rin doon kasi may Ilocano sa Hawaii. Sa Hawaii, Ilocano Nation. Merong Ilocano radio station doon. Nandun yung mga drama namin. Kaya maganda yung namin. Tapos nung nalaman ko na itong nangyari sa Pilipinas hindi maganda. Kasi after yung unang asawa ko, na may anak kami, isa anak ni General Treños, bago ako pumunta sa Hawaii, meron ako tinulungan dito na pinag-aral ko dito sa Baguio. Nakatapos siya ng pag-aaral. At pinasok ko rin siya angkor. Naging angkor din siya. Katandim ko, pero hindi kami kasal. Iniwanan ko siya kasi ginawa kasing official sa radio station na yun. Iwanan kita, bahala ka sa station na ito. Papadala ko dun sa Hawaii ng ating impilang kako. Di, sige. Nung nandun ako, hindi na sana ako uuwi muna. Nalaman ko na ito ay merong meron ng kinakasama. Di ba paano ako? Di wala naman akong usawa. Umuwi ako. At kinonfirm ko kung ayun nga, naghiwalay ulit kami. Wala kaming anak. Naghiwalay ulit kami. At hindi na ako nakabalik sa... Lalong nadagdagan yung pagiging woman hater niyo. Talaga. Hanggang sa lalong lumakas ang loob ko sa komentary. Grabe na yung komentaryo ko nung bumalik ako. Talagang... Isang factor siguro yan? Isang factor yan.
Nang dahil sa, nagdilim na lahat eh. Oo. Nakakonsentrate ako sa komentary. Mm. Basta't may report na hindi maganda, titirahin ko na yan. Ayun talaga. Oo. Hanggang sa, doon nag-iisa na ako dito sa Baguio. Alam mo, yung tiraan ko noon, doon na sa istasyon, walang magluluto para sa akin eh. Sarili ko. Sub ka sa trabaho talaga, sir. Oo. Sarili ko. Self-supporting lang ako dito. Mm. Wala akong katuwang sa buhay. Hanggang sa may naawa sa akin. Isang estudyante noon, naawa sa akin. Estudyante ng UC, binabaunan ako. Dinadalang ka. In short, nang dahil dyan sa mga yung infatuation ba, nag-develop. Nag-develop. At sa pagkakadevelop niyan, tinulungan din niya akong bumalik sa pagsusulat, dyan sa komentaryo, lalo sa comedy, ganyan. Bumalik yung comedy. Hanggang sa, sabi ko, why not? Di kaya pwedeng gawin kitang announcer din. Minold ko yan. Tinuruan ko siya ng gusto. Hanggang sa naging anchor woman. Hanggang sa pinakasalan ko. Ngayon? Hanggang ngayon. May anak kami isa. Si Haim G. Ano yung programa niya sa every Sunday, ano? Si Susie. Mami Susie. Yan ang asawa ko. At nasa mayor's office. So, anong parang sikreto ng long na relationship or long marriage? As long as nagbibigayan kayo, walang problema. Kung sino ang nagkakamali, aminin niya siya mali. Maganda yung tandem namin dalawa kasi common naging broadcaster din siya. Isang linya namin. Okay. Same field. Oo. Same, nag-share kayo ng same experience. Oo, tama. So, nakakapagkwentuhan talaga kayo ng marami. At saka, ito ay ko talaga matipid. Sa kanyang katipiran din, sa aming mga kinikita, nakapagpatayo kami ng bahay namin, sarili. Yan sa may Nagilian Road. Ganun lang. Matatag. More than 30 years pa kami. Oo, 30 years. Parang yung parang nung unang nung nagpakilala ko sa mga magulang yun, ayaw sa akin eh. Ay, bakit daw po? Sabi, para daw ako tatay niya. Pero yung agwat ng edad naman, hindi naman masyado. Mag-60 na siya ngayon eh. Ako'y 78. Ay, may agwat kaming mga 18 years. 18 years. Oo. Pero that's true love nga. Kasi 30 sabi years tatay niya, nung buhay pang tatay niya ano ba yan nakakapag-asawa ka rin lang tanda na yan tinanggap ko lahat hanggang sa ito buhay pang nanay niya, ang binan ko hanggang sa natanggap din nila ako na ako pala ay tao hindi piki ang ugali ko. Totoong magmahal. Totoong magmahal. 30 years. Iwanan ka ba naman ng dalawa na nauna? Nandyan na yung pang-pinal mo. Mahalin mo na yan. Baka mawala. Mawala pa. Mahirap na. You are so established here na lahat talagang you are being respected here in the community because of yung mga achievements nyo and because of your contribution to Baguio in the media side of things. Yung tanong ko kanina, did it ever come to your mind to go to politics or to serve people in the field of politics? Hindi. Ni minsan hindi sumagi sa aking isipan na pasukin ko ang politika. Kundi maraming lumigaw sa akin na maski sila pa maging financier ko, pasok ako sa politika sapagkat malakas yung pangalan. Hindi ko pinasok. Ang isang rason ko yan, lahat na ng angkan namin doon sa Pangasinan pumasok dyan Pati ama ko, tiyuhin ko, naging mayor, naging konsihal, congressman, mga dyan. So, alam na alam nyo yung mundo.
Ay, naku Diyos ko. Ako ang troubleshooter eh. Kapag ka may problema, ako pa nagtutroubleshoot para sa kanila. Opo. Oo. Eh kaya ayaw kong pasukin talaga. Magulo. Magulo. Sa halip na umunlad ang buhay nila, hindi, naging magulo eh. Naging magulo. Kasi nga naman, kapag ka pumasok ka dyan sa politika, ang serbisyo mo na mahahati. Nandyan ang bayan. Bayan, opo. Nandyan din ang pamilya mo. Na minsan nakakaligtaan. Oo, kung minsan, most of the time, nakakaligtaan mo yung pamilya mo. Nandun ka sa siniservisyo mong bayan. Kung minsan nga yan nga din ko bakit nagkakaiwalay sila eh. Tama po. Oo. Pero mayroon din mga angkan dyan ng mga politiko na maganda ang kanilang pagdadala na paging politician nila. Yan, tama. Oo. Pero sa inyo talagang kahit wala talaga, kahit in the near future. Kasi nga, doon sa aking mga banat noon, doon sa mga komentaris ko, yan nga ang number one na enemy ko eh. Yeah. Number one enemy ko sa komentary ko ng politika. Politika. Nang dahil sa politika, maraming nasisirang pamilya. Maraming nasisirang pagkakataon sana umunlad sa isang bayan nang dahil sa politika. Nasisira yung bayan. Good sana kung lahat ng mga papasok sa politika magandang serbisyo. Hindi magiging kurakot. Kasi pagdating mo diyan sa pag nakaupo ka na, maraming demonyo yan. Madidemonyo ka talaga. Mga lagay-lagay na ganyan. Para sa interest nila. Gagamitin ka nilang daan nila sa interest nila. Lalo kung negosyante yung lumapit. Madidemonyo naman si nakaupo. Ngayon, pagka pumatol ka dyan, magiging marumi ka. Kaya yun, yung upak ko dun sa programa ko noon, ang politika ay talagang marumi. Depende sa tao. Oo. In the length of your career, nakakita ka na ba ng mga tao na parang sabi natin incorruptible pero nung pumasok sa politika is nabago siya ng sistema? Marami. Mga 89%. 89%? Marami. Sa angkan lang namin marami. 89%. Kaya ayaw kong pasukin. Kasi babaguhin ka ng dahil sa pagkakataon So, pera ang titira sa'yo. So, ibig sabihin ho nun is parang malabo ang change sa ating country kung ganun ang nangyayari na, na tayo ng sistema. Kapag ganun lahat ang mga umuupo dito sa ating bansa, walang mangyayari. Yan lang, ang excuse nila, tao lang Yan, tama. Tao lang. Walang perfectong tao. Mga ganyan sabihin natin ng tao lang, tao lang. Di magtabi ka naman. Kung gumawa ka ng kaungasan ng 50%, yung another 50%, iservisyo mo naman sa bayan. Servisyo sa bayan. Balansihin mo. Para okay naman. Hindi yung kurakot ka na lang ng kurakot. Payaman ka ng payaman. Naghihirap naman yung bayan mo. Talagang natural na lumalabas sa inyo yung paging yung pagbibigay ng analysis. Kailangan na balansihin mo naman. Ang kaso nga, kadalasan kasi hindi, pagka mapira na, nalilimutan na lahat ng mga pangako niya. Napako na lahat ng pangako. Napako na lahat. When you go to, balik tayo sa broadcasting, when you go to a broadcast station na ganito, before kayong sumalang, ano yung parang ritual ninyo, personal na ritual ninyo, or how do you prepare yung mga sasabihin nyo sa radio? For how many years na nag-live broadcast kayo, talagang parang walang sabit Kasi dahil sa akin, kung writer ka kasi, at talagang writer kang totoo, hindi mo na sinusulat Laman pala ng utak mo, nandun na lahat, naka-script na yan Scripted na yan. Face by face yan. Kung ano eksena. Ganda ng detalye. Kasi kung hindi ka writer at ibang klase kang writer, wala, hindi ka born writer talaga. Walang magulo yung buhay mo. Magulo ang programa mo.
Scriptan mo na lang yung program mo. Scriptan, oo. Para may guide ka. Oo. Ako, nung una, mag-guide ka din. May notes ako dyan. Kaya Pero ako nung talaga- una, wala na. Wala. Ay, ako talaga nakalista dito yung ano. Talagang gano'n, guide mo yan. Oo. Guide mo yan. Actually, pagka nagpo-programa kami ni Tatang, wala na kaming guide. Ang ganda ng ano, ang ganda ng... Wala kaming guide. Oo, Wala alam kaming niyo script. alam niyo yung timing yung dalawa. Basta't na pinasok namin yung isang issue, nagbabranch na yan. Yan. I see. Oo. At saka, isang magandang pantulak mo sa programa, hindi lang yung mga researches mo yung mga tabloids. Tabloids. At kung hindi ka nakamonitor ng news sa TV, maigagad ka rin yung lumabas na sa tabloid. May idea ka doon. Huwag mong kunin na in toto. Kasi baka madimanda ka rin Kinakailangan na ibahin mo naman ang presentasyon. Yes. Guide mo lang yun. Guide mo lang. Sinusulat mo yan, may guide ka. Guide lang yan. What's the secret ng programa niyong Tambalan na tumagal ng ganong taon? Parang, ano yung parang sa akala ninyo is yung magnet, bakit siya gusto ng... Nakabuo kami ng chemistry. Na yung bang parang nababasa ko yung utak ng kasama ko. Oo, ang ganda ng ano It might be na ganun din siya sa akin. Kasi, kasasabi ko pa lang dito, meron na siyang isasagot Kaya yung chemistry namin ni Tatang ay kaiba. Talagang... Mas bata siyang malayo sa akin. Kaya ang nangyayari dyan, most of the time, yung komentary galing sa akin. Kahit nung nasa Nag-a-adlib na lang siya. nasa Bombo Radio kayo, kahit yung time mo sa Bombohanay Big Time noon, mga 30 minutes before na mag-alas 9, nandun na siya. Nagbabatuhan na kayo. Tama ka. Gano'n yun. Nasa chemistry yan. Kasi kung hindi mo ka-jive, wala kayong chemistry nung kasama mo, magkasalungat kayo lagi, walang mangyayari sa programa. Wasak yung programa. Dapat respetuhin mo yung idea niya at respetuhin din yung idea ko. In between, kung sakaling mayroong mali, kami rin dalawa ang magdi-discuss. Ganun yun. At yung mga pahapyaw namin ni Tatang, gaya ng style ko rin sa pachimpo-chimpo na more on comedy and presentasyon. Yan. Comedy and presentasyon. Para hindi naman maglalong utak ng mga listeners natin na nakaumang mo dito sa sao. Aumot si Silvina. Yan. Tapos magaan. Kinakailangan na, Lalo kung titira ka ng mga nangyayari sa gobyerno ngayon. Lalo yung mga iniimbestigahan dyan, sina Digong, sina Sara. At least dapat maalam ka hinggil dyan sa nangyayari. Oo. Kung hindi, itatawanan ka lang ng mga listeners. Yun. Oo. Talagang ang isang broadcaster is dapat number one na attribute na is wide reader. Number one yan, wide reader. At saka matuto kang to listen. To listen. Oo. Gamitin mo mata mo rin. Yan. Oo. Kasi lalo na ngayon na paano nyo nararamdaman na yung binabasa nyo is parang hindi totoo to, parang fake to, parang gano'n. Lalo na ngayon, ang daming fake news na sinasabi. Makikita mo naman dahil sa, let's say, nag-monitor ka sa pangyayari doon sa TV, kamo na lang. Sa hindi lang isang channel. Mayroon ka pang international channel. Na pagkukumpir mo yan, pagkatapos pagka tinira mo naman dito sa programa mo, kinakailangan na ang presentasyon mo yan hindi lilihis doon sa tama. Kasi yung nakamonitor doon sa newscast ka mo na lang sa isang telebisyon at nadinig ka sa programa sa susunod na umaga at iba yung sinabi mo, mag-iisip yung tao na mali yata yung sinabi ni ganito. Yung nadinig ko kagabi. Hindi ba? Opo. Ngayon kapag ka nag-jive, okay yan. Nadinig ko kagabi yan. Tama, mga gano'n. Tapos dadagdagan mo na ng Dadagdagan mo na lang ng analysis. Yan ang isang sekreto ng good anchorage ay marunong ka mag-analyze.
Ayan, isa rin yan. Mag-analyze hinggil sa practical na implementasyon ng issue. Ano ang may tutulong ng issue na yan doon sa taong nakikinig sa'yo. Yung gusto niya mapakinggan sa'yo. Ibigay mo sa kanya na yung kaya niyang kainin. Huwag mo ka magbibigay ng hindi niya kakainin. Sayang yung programa. Kasi nakikita ko parang, kumbaga, parang attorney na tong mga sa dinami ng mga nalalaman ninyo, especially sa parang totoo yan. Unofficial lawyer na kayo pag gano'n. Kaya nga kuminsan pag nag-interview ka ng lawyer, kuminsan, pati yung lawyer tamimi. Natatamimi. Look, kung magaling yung anchor, natatamimi talaga yung lawyer. Kasi walang pinag-ibayan sa isang korte na magaling yung piskal. Kayo nahasa kayo sa karanasan. Yeah. Importante yan, karanasan. Kaya nga doon sa sinabi mo kanina, na gustong pumasok at kumuha ng broadcasting ng mga saludo ako sa inyo. Hasain nyo yan at gamitin nyo para sa masa. Kasi pag hindi, huwag yun ang pasukin. Sayang. Marami tayong mapagkukwentuhan sana, kaya lang I don't want to take a lot of your time. Thank you so much for granting me. Actually, yung mga, alam mo, yung mga nagtitik sa akin dito Opo. Yung mga order kong isda. Salamat po. Kasi after this program, yung programa ang tarang itong nasa palengke na ako. Wala kaming katulong sa bahay. Ang misis ko nasa trabaho, nasa mayor's office. Ako ang pupunta sa palengke. Kaya palengke rin tayo. Yan. So mga nakikinig, another things hindi natin alam sa ating legend broadcaster. Pagkatapos ng programa, palengkero daw po siya. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Thank you Brad, po. at umulod ka pa sana. Opo. At pagdating na ang pag-unlad mong yan hindi mo kami makakalimutan. Salamat po. Okay. Well, sa ating mga listeners, si Sir Jimmy Lozano, Lolong Jimmy Lozano, in this episode of El Maestro Speaks podcast. Thank you so much, sir, for this opportunity. Thank you. You find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks podcast.